What up mga solid subscribers? So ngayon ito manonood na po tayo ng SB19 no, yung ito na, yung malalaman na natin kung ano talaga yung nasa batas no. So nagkaroon na ako niyan ng parang discussion regarding diyan. Pero yun po ay aking mga naaral lamang sa mga pinapanood ko po. And ito po si Attorney Libayan sa pinapanood ko po talaga no, pagdating sa mga batas no. Nasubaybayan ko yan yung mga issue regarding sa legal na matters ng ating ng mga issue no. And yung isa na rin dun yung sa Itbulaga, yung sa TVJ, no? And doon ko talaga nalaman sa kanya yung mga bagay-bagay, no? So tama to, sobrang sakto to, kaya syempre SB19 alam nyo sinusuportahan talaga nating mahaliman. And alamin natin mula sa kanya, mula sa isang tao talaga na may alam sa or may pinag-aralan talaga, and sabihin natin may talaga professionals pagdating sa ganitong klaseng bagay, no? So ayun, ayaw ko na patagalin pa. So without further ado, let's all watch this. Yan, magandang araw mga kabatas natin at welcome sa isa namang live stream. Mga kabatas natin, ito special request no ng mga SB19 fans. Okay, sige. Pagbibigyan natin. Ano ba yung issue dito mga kabatas natin? Lately, kung fan kayo ng SB19, alam nyo na ito. Kung hindi naman kayo fan, ganito yung nangyari. No? Hindi na po ginagamit ng SB19 daw o madalang nang banggitin ng SB19 yung kanilang pangalan. Actually, hindi na talaga. Na SB19. Kaya pag titignan nyo dito, no, mga kabatas natin, dito rin, hindi na pwedeng gamitin ng mahalima, sabi nila. Kasi nga, mahalima na yung parang terminology o group term na tawag nila sa SB19. At saka yung SB19, mga kabatas natin, in fairness, magaling sila. No, hindi ako mahilig sa boy band o kaya, well, nanood ako ng Twice. Kasi nga naman, alam niyo naman ako, I'm okay sa basta music, no. May gusto ako mga dito sa SB19, believe din ako sa kanila kasi nga mga kabatas natin, tinatayo din naman nila yung bandila ng Pilipinas sa pop scene. Sa mga hindi nakakaalam kasi mga kabatas natin, ang bumuo ng SB19, yung management, yung talent agency ng SB19, Koreano. Okay? Matik. Pakinggan natin ito, mga alam na niya, alam niya yung mga story yung issue tungkol sa trademark. Let's go. Sa sumisiglang daigdig ng P-pop kung saan ang mga fans ay masusing sumusubaybay sa bawat kilos at galaw ng minamahal nilang grupo, isang bagong pangyayari ang nagdulot ng mga haka-haka at pag-aalala. Napuna ng ilang mapanuring fans na tila iniiwasan na ang paggamit ng pangalang SB19 sa mga social media accounts at sa mga recent promotional materials ng grupo. Isang galaw na nagpasimula ng mga bulong-bulungan at teorya patungkol sa posibleng issue ng trademark ng pangalang SB19. Yan nga yung sinabi ko sa inyo, mga kabatas natin, no? Pangalang SB19. Hindi naman bago yung ganyan, no? Especially noong araw. Noong araw kasi, mga kabatas natin, pati yung mga boy bands, okay? Merong documentary sa YouTube, kung gusto nyo panoorin yon, The Boy Band Scam. Kasi ang daming mga producers noon, ang daming mga talent agencies noon, na nag-capitalize doon sa mga boy band mania. Okay? Grabe, 90s yun. 90s Panahong yan. 90s. Oh, tama, sakto. Sino yung mga kilala yung boy band? Backstreet Boys. Uy, grabe, sakto. Ano pa ba? NSYNC. Ala! Yung mga yan. Sino yung mga baba? Attorney Libayan, iisang utak natin. Magkaedad ba tayo? Promise ko pa talaga ito napanood. Nag-pop up lang siya sa akin as in. Kasi nakasubscribe tayo kay Attorney Libayan and naka-notification bell tayo. Nag-live siya kanina eh. So kung may mapanood yung video na to, 30 minutes ago nag-live siya. Babae. Sino yung mga babae? Spice Girls. Pussycat Dolls. Yung mga yan, mga kabatas natin. Yung Pussycat Dolls, mga kabatas natin, yung half Pinay yata. No? Half Pinay. Yung si Nicole Scherzinger. Tapos, siya yung mukha ng Pussycat Dolls. Kaya lang, mga kabatas natin, hindi rin sa kanya o sa grupo nila yung Pussycat Dolls. At nagkaroon din ng kasuhan tungkol dyan. Oh. Westlife, yan. M2M, duo naman yun eh. TLC, yan. New Kids on the Block, yan. Dito, NSYNC. Aha, yan, lumang-luma naman. Hagibis, number 1, sabi ko. Hagibis number 1. You deserve that, Hagibis. Ganon kasi, mga kabatas natin. Ganon ang ginawa. River Maya. Yung River Maya, mga kabatas natin, salin-salin eh, no? Hanggang ngayon, pero yun ang balita noon. No, kung bakit parang binuo rin lang ng
producers o kaya ng isang talent agency. Tapos, nag-audition sila ng mga talent. Tapos, nung mga in-audition nila yung mga talent na yun, mga kabatas natin, they are working as employees. Mga trabahador sila. Ngayon, alam naman natin, mga kabatas natin, sa copyright, okay, na hindi necessary na kung sino ang gumawa ay siya yung may-ari. Kasi pwede, mga kabatas natin, na i-transfer yung copyright sa ibang tao. Okay? Pwedeng mangyari yon. Sino ang mga fans ni Taylor Swift dito? Yung mga kanta ni Taylor Swift, mga kabatas natin, ang dahilan kung bakit nire-record niya. Kaya pag magpe-play kayo ng Taylor Swift song doon sa Spotify, makikita nyo may Taylor Swift version. Okay. Yung Taylor Swift version na yun, mga kabatas natin, yun yung mga nire-record niya na kanta. Nagkaroon din ng kasuhan doon. Kasi nga, yung producer niya, mga kabatas natin, siya nga yung may-ari ng kanta. Ngayon, nung nakikita ko yun, ha? naghiwalay sila ng kanyang producer, mga kabatas natin, yung producer, well, hindi, actually binili o binenta sa iba yung kanta, yung mga kanta, mga kabatas natin, sabi nila, Taylor Swift, hindi na pwede yan, kanta na yan, kasi nailipat na dun sa taong yon. Nagkasuhan. Alam nyo ang sinabi ng korte. Sinabi ng korte doon, mga kabatas natin, correct me if I'm wrong, ha, kasi mga kabatas natin, hindi ko nabasa yung actual na kaso, pero this is from reliable sources. Nung nagkaroon ng kasuhan, mga kabatas natin, ang nangyari doon, sinabi nung judge, sinabi ng korte na yung producer ang may-ari ng record. Pero, yung gumawa ng kanta, siya yung may-ari ng copyright. Okay. So, paano yun? Ibig sabihin, itong si Taylor Swift, pwede niya pa rin kantahin at i-record yung mga kanta niya. Okay. Kasi nga, sa kanya yun. Okay. Ganon yung nangyari. O tuloy naman natin dito, at least meron na tayong mga background, okay? Let's go. Galing, Sa PN Fair 2023, hindi maikakaila ang pagkawala ng pangalang SB19. Sa halip, ang mga individual na pangalan ng mga miyembro, nila Pablo, Josh, Stel, Ken at Justin ang ginamit. Hindi ito nakalusot. Yan. So, mga kabatas natin, individual names na, hindi na group name. Ayun nangyari yan. Napag-aralin din natin kasi, mga kabatas natin, doon sa issue sa Itbulaga, na ang trademark ay registration ng isang pangalan o kaya isang symbol. Tapos, mga kabatas natin, alam din natin na yung unang magrehistro without any fraud, okay? Yung registration in good faith. Siya yung may-ari. Sabi na. Alam na natin kung saan tayo patungo dito. Obviously, because they are under a management, a producer, or a talent agency, mga kabatas natin, nung in-audition sila, o kaya nung binuo sila, mga kabatas natin, para silang mga empleyado. Bakit? Kasi nga, ang may-ari sa karapatan doon sa pangalan nila, hindi sila. Okay? Let's go. Sa mapanuring mata ng mga fans na ngayon ay nagpapalitan ng mga haka-haka at naghahanap ng posibleng dahilan sa biglaang pagbabago na ito. Nagkalat ang iba't ibang palagay mula sa posibilidad ng isang cease and desist order mula sa dating kumpanyang nagpapatakbo ng grupo, ang ShowBT Philippines, na may hawak sa trademark na SB19 na hanggang Yan. Narinig niyo yun? ShowBT Philippines ang may-ari ng trademark ng SB19. At sila ay pinadalhan ng isang cease and desist order. Mga kabatas natin, ang cease and desist order, hindi lang naman galing sa korte yan. Pero pag galing sa korte yan, may pangil yan. Kasi nga, kapag binali mo ang isang cease and desist order, desist order galing sa korte, pwede kang makasuhan ng contempt of court. Pero, kapag binali mo ang isang cease and desist order galing sa isang private individual o kaya abogado ng isang private individual, ano ang pwedeng maging consequence nito? Kasuhan. Okay.
Okay? Doon sa mga fans nga pala ng SB19, ano bang ibig sabihin ng SB? Sound break. Baka yung show BT, no? Pwede rin kasing show BT, pero meaning niya is sound break. Very good question, Luz Gamboa. Baka show BT. Okay? At tuloy natin. January 2031. Sabi ni, ito, sinagot ka ni Marie Di Castle, sabi niya, show Ayun. SBN is in SB19 initially stands for show BT because we are the first Pinoy idol group in our company, while 19 derived from Philippines plus 63 and South Korea's plus 82 country codes. Oh, that's smart. That's good. Sound break to SB, di ba? Sabi ni Enzo. O pwede rin Sad Boys 19. Sad Boys 19, Loko-loko. no? Kasi hindi na nila magamit yung SB. Tuloy natin. Hanggang sa mga bulong na may nagaganap ng legal na usapin na kailangan Sad Boy malutas ng grupo upang muling magamit Uy, ang ang bad kanilang niya sa pangalan. Mahalima. Bagamat ito ay mga espekulasyon pa lamang. I'm Ito, sure, mga kabatas natin, yan yung mga kung mayroon hindi mang fans sa magkakaroon ng SB19. legal na usapin, paano gamitin yung pangalan na yan? Pwedeng magbayad sila ng royalty. Ito yung mga paraan, ha? Kunwari, gusto mong gumamit ng trademark ng isang individual. Okay? Let's take for example SB19. Pagmamayari ng Show BT Philippines. Okay. Kung kunwari nga ayaw ipagamit nitong Show BT Philippines, yung SB19, ano ba yung mga paraan na pwede? Siyempre, you can challenge that in court kung sa kanila ba yan o hindi. Okay? Pero, pag sure ka naman na talagang sa kanila yan, katulad ng ginawa ng TVJ, no? Doon sa Itbulaga. Sabi ko sa inyo, Pero pag pareho-pareho sure ka na sa kanila yan, paano mo pwedeng gamitin yan? Unang-una yung pagbayad ng royalties. Gagamitin mo yung pangalan na SB19 pa rin, pero magbabayad ka ng royalties sa kanila. Sa Show BT. Parang franchise, parang lease, parang hiram. Hindi magiging sayo, pero magbabayad ka para magamit mo yung pangalan o kaya yung simbolo. Ang pangalawang pwedeng mangyari, Pwede pa pala. i-transfer sa'yo o ibenta sa'yo yung pangalan na yun. Oh! Pag binenta sa'yo yung pangalan na yan, pwede nang i-transfer yung trademark sa pangalan mo. Show BT, baka naman. Yung pala, nanggaling na kay mismo kay Attorney Libayan, may pag-asa pa tayo, no? So, sana yung Show BT, may puso talaga. May puso naman sila, pero sana maantig yung puso nila. Pamasko nyo na po sa amin yan. Ano? Sana ibigay nyo na po yung pangalan ng SB19. Ibenta nyo na. Ayun lang naman eh. Kasi wala, matatengga lang hanggang 2031 yung pangalan nyo po, no? Na SB19, na walang gumagamit. Pero kaya kung wala, kung ano lang din, ibenta nyo na lang. Yun lang masabi ko. Mo rin na yun. Pwede pa pala. Let's go! Okay? Pero pag ako, alam nyo, i-abandon nyo na yung SB19 kung hindi nyo naman na... Hindi nyo naman kailangan yan eh. Kahit naman magpalit kayo ng pangalan, kung maayos naman talaga kayong grupo, okay pa rin. Sa tingin ko, maintindihan ng mga fans. Actually, hindi. Para sa akin, SB19 pa rin talaga. Usapang legal tayo, mga kapulis natin. Okay? Let's go. Sabi niya, Ito ay usapan legal nagpapakita ng tayo. malalim na koneksyon at pagiging mapagmatag ng komunidad ng mga 18. Ang mga komento ng mga tagahanga ay salamin ng iba't ibang emosyon. Mayroong mga nananawagan para sa pagiging kalmado at pagtitiwala sa kakayahan ng grupo na malampasan ang sitwasyong ito. May ilan din na nagpapalakas ng loob sa kapwa fans na ito. I don't think this is a major problem. Di ba? I don't think this is a major problem. Sabi dito ni Sui Generis, gayahin nyo si Prince, naging the artist formerly known as Prince. Di ba? Naging creative. Let's go. Tuon na lang ang pansin sa pagtangkilik at Si Just Jesse. Small vlogger. SB19 daw ang ibig sabihin, small vlogger 19. Inaaway nyo Mahalima namin, ano? Joke. Kabatas 19 na lang. Wag naman. Kabatas, kasi yun yung ano niya, Kabatas si tawag ni Para Attorney sa- Libayan. Sabi ni No Nonsense. Wag small vloggers 19, baka makasuhan. Yun lang. Wag naman. All credits kay Attorney Libayan tong video na. na Sa mga hindi pa napatunayang impormasyon na posibleng magdulot ng hindi kinakailangang stress at anxiety sa fandom. Habang nagpapatuloy ang sitwasyon, isang bagay ang sigurado, matatag ang suporta ng 18 sa SB19. Tawagin man silang SB19 o sa kanilang mga individual na pangalan, matibay ang pagsuporta ng kanilang fanbase. Ang mga hari ng P-pop gaya ng Mahalima na pagtawag sa kanila ay maaasahan ng debosyon. Yun, mahalima nga daw kasi mahal na lima. Mahal nilang lima. P-pop. Totoo nga naman, di ba? Kasi pag titignan mo, may J-pop, may C-pop,
Yung anak ko nakikinig na rin sa C-pop eh. K-pop, J-pop, P-pop, di ba? Okay nga ito, nagtataas sila ng bandera eh. Tama. Si Inzumigi, wag naman. Wag naman. Wisit. SB19, sabi ni Mika J, Soundbreak 19 Soundbreak daw ang ibig 19. sabihin niya. ng kanilang mga fans na handang sumuporta sa kanila sa bawat yugto ng kanilang karera, anuman ang pangalan na kanilang gamitin. Ang komunidad ng 18 ay nagsisilbing patunay sa lakas at pagkakaisa ng kultura ng mga... Anong tawag sa mga fans nila? 18? 18. Bakit hindi 19? Ang dami ko talagang... Akala niya number 18. mga tagahanga na nagpapakita na ang ugnayan sa pagitan ng mga artista at mga fans ay higit Akala pa niya sa isang 19. pangalan. Akala niya It is number a shared 18. journey of passion, music, and collective identity. Gaano katotoo sa tingin mo ang issue na ito? Please let us know through the comments. Yan, mga kapatid natin. Anyway, no, kung totoo man yan o hindi, tulad ng sinabi ko, this is an academic discussion. Tsaka dun sa mga nag-request na fans ng SB19, sana po, yan, naliwanagan kayo kahit konti. Sobra. Salamat. Okay? Yan, maraming salamat po. At least syempre, nagkaroon tulad ako lagi ng... Sabi, Uy. ito, sandali, ma'am. Marie D. Castro, sabi niya, why did they have to cancel their concert po in Singapore? Ang usap-usapan din dyan, base doon sa narinig ko, yun nga, sa issue ng, nung agency nila. Ganito kasi nangyari. Dati silang Showbiti Philippines. Okay? Dati silang Showbiti Philippines. Tapos nagtayo sila ng sarili nilang agency. I think it's Z1. 1Z. No? Z. One- Z tuloy. Z1. 1Z. Di ba? Z1 Oy, yata. pati ako na yung rito. sarili Z1 ba? nilang, 1Z? Agency. 1Z. Di ba 1Z? Parang yung ginawa ni... C1? 1Z, di ba? Anong pangalan nun? Ni James Reid. Meron din Reid. siyang sariling talent agency. 1Z ba? Ayun, yun. Ayun, 1Z nga. Tama ko. May problema talaga ako dyan. 1Z nga. Nagtayo Understood, sila Attorney ng Libayan. sarili Kasi nilang syempre, alam naman natin na agency. Yun yung 1Z. One Zone. Ang ibig sabihin nun. 1Z Entertainment. Yan. Yan, 1Z Entertainment. 1Z Entertainment. Ngayon, mga kabatas natin, dahil lumipat na sila doon yata nagkaroon ng issue. Kasi nga, ang nag-produce pa rin at nag-facilitate yata nung kanilang concert doon sa Singapore ay yung kabila. Although it's not verified, no? Sana maglabas sila ng maayos na na facts tungkol dito na galing mismo sa kanila para may paliwanag natin na maayos. Pero for the meantime, let's work with what we have, and ang importante naman dito makapagturo tayo ng batas. Yes. Okay? Maraming salamat mga kapatid natin, at syempre, tulad lagi yung sinasabi, matulog po tayo na mahimbing dahil alam natin na natutulog na mahimbing, siya yung laging panalo. Paalam po, pansamantala. Okay, so ayun, that's it guys, no? Grabe, sobrang naliwanagan tayo, and isa lang ang masabi ko, may pag-asa pa tayo 18, no? Meron pa tayo pag-asa, no? So sinabi ni Attorney Libayan na pwedeng bilhin yung royalty, no? So babayaran natin yung Showbiti, isa yan, babayaran natin yung Showbiti para gamitin yung pangalan ng SB19, no? Sa kanila, no? Pansamantala, parang halimbawa, nagre-rent ka, para ka nagre-renta ng bahay, ganun, no? Binabayaran mo sila habang nagre-renta ka ron sa pangalan na yun, parang ganun, no? And isa pa is, kung ibebenta sa kanila yung pangalan, no? Kung yung Showbiti is maantig ang puso or pwedeng pamaskuhan nila sa SB19 yun na ibenta ang pangalan ng SB19, no? So ayun, may pag-asa pa po tayo, no? Sana mangyari yun. So ayun pala. So coming from him, no? Sobrang professional na yan sa ganyan larangan si Attorney Libayan, no? Kaya ayun, sobrang naliwanagan tayo doon, no? May pag-asa pa tayo 18, wag po tayo mawalan ng pag-asa, no? Meron pa pala, no? Kaya ayun, siguro ang gawin natin ngayon 18, ligawan natin ng Showbiti, sana magkaroon ng magandang usapan regarding dyan, no? Wag natin sila i-bash kasi I think the more na binabash natin ng Showbiti, baka mas lalo silang mainis or what, no? Pero hindi na alam kasi nakita ko nga na marami nag-unfollow sa kanya. Pero syempre diskarte yan ng kung ano, no? Pero sana maantig po ang Showbiti, no? And yun, nakatuwa lang kasi nagagalak ako kasi may pag-asa pa pala, no? Akala ko siya, hanggang 2031 na siya, no? Mabubulok yung pangalan ng SB19 hanggang 2031 dun sa Showbiti na hindi naman ginagamit, no? So ayun, grabe, naliwanagan tayo dun. So subscribe kayo kay Attorney Libayan, napaka-solid niya, napaka-grabe niya, no? So shoutout. And ayan, so ayun lang, kung meron kas pa comment down below, message nyo ako sa Facebook page na Point of Peso, DC Point of Peso, peace, that's it.